Sumainyo ang Panginoon. Sa mga nakalipas na araw, nakita po natin yung una ay ang patotoo ni Juan Bautista at ang patotoo ng gawa ni Jesus sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Amang nasa langit. Pangalawang araw, ang pagliligtas ng Diyos sa buong lahi. Pangatlo ay ang pagtugon ni San Juan, ang pagtugon ni San Jose, katulad ng pagtugon ng mahal na Birhen Maria. Pang-apat ay ang panalangin ni Zacarias na makikita natin na natutupad sa ayon sa panahon ng Diyos. Panglimang araw ay panglimang araw ay panglimang araw nawala sa isip ko. Panglimang araw, sino kaya nakaalala? Ang panglimang araw ay Zacarias. Pang-anim muna, no? Ay kahapon ay yung tinatawag natin maging tagapagdala ng mabuting balita, no? Sa katulad ni Maria. Babalikan na lang ko siguro natin bukas ng panglimang araw. Ngayon ay yung pong mabuting balita ay yung panglimang araw. Pang-anim ay yung pagdalaw ni, katulad din ng Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, na ang binigyan natin ng halaga kahapon ay tungkol sa bahagi ng pagkilos na nawa ang ating mga napakinggan na mga balita o kaalaman ay dapat na humantong sa pagkilos, lalo-lalo sa dalawang bagay, no? Sa maging produktibong pagkilos at mga pagkilos na tumutukoy sa kawang-gawa na nakita natin sa katauhan ng pagkilos ng mahal na Birhen Maria. Ngayon po, ang aking pong ebanghelyo ay yung ebanghelyo dinamit kahapon. Kaya lang, yung ibang mga pagbasa, yung una at ikalawang pagbasa ay iba, no? Bahagi nyo, meron din tayo kukuha ng pagninilay natin sa araw na ito. At ang nais po natin bigyan ng pagninilay ay doon sa hindi nagtagal at si Maria ay nagmamagaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng duda. Ano bang ibig sabihin na nagmamadali, hindi nagtagal, no? So sabi nga namin ay isang galing si Maria. Saan galing si Maria? Nang pumunta siya kay Elizabeth, sa lugar? Saan ang galing si Maria? Saan? Sino nakaalala? Saan ang galing si Maria? Sa pangil? Hindi sa sulig. Nanggaling sa Nazareth, Galilea. No? Saan niya dinalaw si Elizabeth? Sa bulubundukin ng Judea. No? Magkaiba ang probinsya yun. No? Ano yung probinsya? Galilea at Judea. Yung sinabi bulubundukin, hindi sinabi yung mismong lugar. No? Pero sa ngayon sa mga dalubhasa ay yung tinatawag Erin, no? Erin in. So, tama po yung aking pronunciation. Gaano malayo yun?
Sangayon po sa mga dalubhasa ay 100 miles. Tayo sanay sa miles, no? Tayo ay kilometer. 100 miles kapag ating convert sa kilometers ay 160 kilometers. Parang pumunta ka ng Maynila or more than. Kasi Maynila ay mga 150 kilometers. No? So, bahagi ho. No? Sabi nga ngayon sa Diyos, matraffic na yun ng paglalakbay. Nung panahon ni Maria at Elizabeth, ay yun ganun kalayo. No? So, makita po natin para kang pumunta sa Maynila at ang tanging pamamaraan na transportation ay either maglalakad ka o sakay ka sa kabayo o sa asno. No? So, bahagi yun. At ayon sa mga dalubhasa ay yung travel time ng panahon na yun ay aabutin ka ng mga 4 to 5 days sakay, no? Sakay sa hayo. No? So, ganun kalayo yung nilakbay ni Maria. Kaya nung sinabi nito na nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabulan ng Judea, no? Hindi naman niya si Superman, no? Hindi kaya ay si Flash Gordon na biglaan, no? Ay bahagi ibig sabihin ay nasa panahon, no? Tamang panahon. So, the same pa rin yung ruta. It will take 4 or 5 days. At sabi nga, ay hindi naman sinabi rito kung may kasama. Pero sa ngayon din sa mga dalubhasa, most likely may kasama si Maria. At maaaring ang kasama ni Maria ay si San Jose. Pero hindi ko pinanggit si Panginoon natin ngayon. Pero ano yung sabihin? Yung pagkilos ni Maria para puntahan ang kanyang pinsan Elizabeth ay napapanahon, sa tamang panahon, bahagi o kumisan, baka tayo ay kumikilos, sabi na natin, ay wala sa panahon. O kung tawagin natin ay aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. So, timely, no? Nararapat, napapanahon ng pagkilos. No? Bahagi yun. Hindi na natin pag-usapan yung Filipino time or American time. No? Bahagi yun na kung saan makita natin. Pero ibig sabihin ay swak sa tamang pangailangan yung pagkilos ni Maria. At sana makita natin, mapahalagahan natin yung panahon natin sa bawat isa. No? Mapahalagahan natin sa sabi natin, sa mundong ginagalawan natin, we have a very limited time. Swerte na tayo kung tayo umabot ng 100 taon sa daigdig na ito. No? So bahagi, malakas pa. Maaaring siguro may aabot ng 100 years pero hindi na makalakad, hindi na makakilos. No? Kaya, yun po, pasalamatan namin yung panahon na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa amin. At gamitin natin yung panahon na ito, no? Nang naayon sa paanyaya na ipinapahayag ng Panginoon. Huwag na sayangin yung panahon na ipinalaga sa atin ng Diyos. At huwag rin natin hatakin ang hinaharap, no? Kung isa din mga kabataan, gusto nila kaagad magtrabaho na. Hindi, mag-aral ka muna, no? Magpasalamat ka, may mga magulang na nagpapaaral sa iyo. No? Bahagi, kahit na sabihin natin na wala ka ng magulang na nagpapaaral sa iyo, mag-aral ka pa rin, no? Mabahagi na kung saan makita natin. Bakit? Sapagkat pagkatapos mo na mag-aral, talagang magkatrabaho ka, no? Dapat makita natin na may panahon na itinalaga sa bawat isa. At sana mapahalagahan natin yung kasalukuyang panahon na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin.
mga magulang kasama ng mga anak sa mga magulang, ano? So makita natin, ano? Sapagkat sabi nga ho natin, ano, ay mapahalagaan natin sapagkat hindi naman forever, ano, mga magulang, nandiyan yung inyong mga anak, kundi kayo mga anak, sasapilit kayo ng inyong mga magulang, darating yung panahon natin na kayo lalaki, magtatrabaho kayo sa Manila o sa ibang lugar, mag-aasawa, ano, ay iiwanan ninyo yung inyong mga magulang. Talagang darating yung panahon na yan. Kaya ay pahalagahan ninyo yung kasalukuyang panahon na kinabibilangan natin. No? Napakahalaga po niyan na makita ho natin. At ano yung makita natin katulad ng ginawa ni Maria ay gawin natin yung panahon na ito na maging produktibo sa pagkilos. Maging higit na kapakapakinabang. Pero hindi sila rin. Pasalamatan natin. I-treasure natin yung panahon ng bawat isa sa daigdig na ginagalawa natin. Sabagat napakahalaga mo yan na makita mo natin. At lalo-lalo na kaya mas tawag na natin, no? Tawag na natin sa English ay alin? Present. The same din yung present. No? Regalo. No? Yung kasalukuyang panahon ay regalo ng Diyos. At sana makita natin higit sila ni mali yung presensya ng Diyos sa gitna natin. No? Bahagi yun rin na makita natin. Kaya pagkakataon din, sabi nga, yung pangalawang bahagi, ano sabi nga, nung binagi ni Maria si Elizabeth, naggagalaw sa tuwa. Yung bata, nasa sinapupunan pa lamang ni Elizabeth. Bakit nagagalaw yung bata? Kasi we must live at the present. Marami sa atin hindi tayo masaya, hindi tayo maligaya. Bakit? Kasi tayo ay mga naging bilanggo ng nakalipas. No? Hindi pa natin mapatawad kung minsan yung nakalipas. No? At kung minsan yung iba, wala nang ginawa kundi alin. Yung ang maalala lamang yan, yung kasiyahan mo nakalipas. Tapos na yun. No? Live the present moment. No? Mapapahalagang makita ko namin. Hindi kayo liligaya kapag palagi kayo nakakulong sa nakalipas. Hindi rin daw kayo liligaya kung palaging isip ninyo ay yung bukas. Sana ganito bukas. Yung bukas darating. Pero yung makita mo, ano muna ngayon ang present? Yun ang higit ninyong makita. No? Kasi ganun din yung presensya ng Diyos. Sabi nga, kaya isang biyaya rin yung pinagkakaloob ng Diyos rin. Yung tinatawag natin real presence. Yung presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Yung kanyang presensya na kasalukuyang pinagkakaloob niya tuwing tayo nagdiriwang ng banal na misa bilang epekto ng pagkanarito niya na ipinagdiriwang natin 2025 years ang nakalilipas. So ganun bahagi na kung saan makita natin na kung saan nawa ay maging hamon ng ating pagkilos sa daigdig na ito. No? Let us treasure the present moment. No? Magpasalamat tayo sa kasalukuyan. Magpasalamat kayo sa mga bagay na mayroon kayo ngayon. Bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. Kalimutan nyo na yung nakalipas. Patawarin nyo na yung mga dapat yung patawarin nung nakalipas. No? Huwag nyo hayaan na alin. Mamuhay pa kayo noong panahon na kung anong panahon pa yun. No? At huwag nyo masyadong mag-isip kung ano yung gagawin nyo bukas. No? Hindi masamang magplano. No? Pero huwag natin kalimutan the gift of the present moment. Lalong-lalo na ang presensya ng Diyos sa kasalukuyang panahon.